Mapagpalang araw, kaibigan. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po tayo sa Barangay 105 sa tahanan ni Nay. Anong pangalan mo, Nay? Candida. Candida? Oo. O tatay, anong pangalan? Leonardo. Yan. Mag-asawa po sila, si Nanay Candida at saka si Tatay Leonardo. Dito tayo sa Barangay 105, Sonid, District 1, Tondo, Manila. Kung tawagin nila ito ay ano ba tawag dito, tay? Aroma. Yan. Aroma. Parang kaping aroma. Mabango. Nandito tayo para mag-share po sa tungkol sa salita ng Diyos. At ang gagamitin natin yung mismong Biblia nila, yung maliit. Sa kanila po ito, yung ating gagamitin, ano? New Testament po ito. Wala namang problema kung New Testament o Old Testament ang gagamitin natin. Ngayon, bakit kailangan ipangaral ang salita ng Diyos? Hindi ba pwedeng maglalang-aralin ng tao? Parang gano'n, ano? Pwede bang wag? Pwede naman pong wag nilang aralin. Pero, ang utos kasi, aralin ng tao. Utos, aralin ng tao. Ayan, anong gagawin mo? Aralin o hindi? Siyempre, aralin mo. Yun ang utos kasi ng ating Panginoong Jesucristo. Kanya lang ang problemang ito, putol na rito. Yung bago nga tatay. Kasi bawas ito eh. Ito pong mga Bibliang ito, pinamimigay lang ng generic drugstore. TGP. Yung TGP po, yung may-ari na generic drugs, isa po siyang Christian. Kaya nagpapagawa siyang maraming Bibliang ganito na pinamimigay po. Hindi lang naman ganito, kahit yung mga packet size, yung ganito lang kalaki oh. Yung pangpitaka o pambulsa. Yan. Kasi Christian po yung taga TGP, generic drugstore. Bakit kailangan nating iaral pa ang salita ng Diyos sa tao? Pwede bang hindi? Nasa inyo po yan. Pero bilang isang mananampalatayang Kristiyano, anong utos ng Diyos? Dito po sa San Mateo chapter 18, basahin po natin ano? Ang sabi ng ating Panginoong Yesus, okay, bago tayo magsimula ng umarangkada na, tayo iingi muna ng tulong sa Diyos upang siya tutulong para maunawaan natin ang Biblia, sapagkat ang Biblia ay salita ng Diyos. Kailangan ng magpaunawa sa atin nito ang Diyos, hindi ako o sino man, ang Diyos. Amen. God is good all the time. Panginoong Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng iyong salita sa piling ni tatay at ni nanay, na matagal ko na po silang namimit doon sa aroma, permanent, sa Malara, doon ko sila nakikita, no? Pero ngayon, nandito na po pala sila, kaya hindi ko na sila nakikita pala doon, so nalipat na po sila dito, kasi yung lugar na yon, ang balita ko, may nakabili na po, at tatayuan ng parang magdi-develop ng mga langis. Parang ganun yung nakita kong plano. Meron kong nakita dun eh. Pero huwag tayo dun. Dito tayo sa Biblia. Ang sabi dito sa 28 ng Mateo sa 18, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila. Ang kanila, yung mga apostol, ang kausap ni Jesus. Ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. 19. Kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Ang Pilipinas po isa sa mga bansa na tinutukoy ng Biblia. Mga tao sa bawat bansa. Itong Pilipinas ay bansa. Itong Manila na Philippines nation. Anong sabi dito? Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Sa verse 20. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inihutos ko sa inyo.
maliwanag ang utos ng Panginoong Yesus bilang mangangaral ng salita ng Diyos, bilang Kristiyano po na namamahagi ng salita ng Diyos, pupunta ng tao upang bahaginan ng salita ng Diyos. At ano pa? Ituro sa kanila. Ituro. Na yung mga taong napupuntahan, ang sabi ni Jesus, ipasunod ninyo ang turo ko. Ibig sabihin, hindi ako ang nagtuturo, ang nagpapasunod, kundi si Jesus na binabasa ko lang. So, ibig sabihin, pag pumupunta po pala tayo sa tao at nagmimisay tayo ng salita ng Diyos, uutusan mo ang tao sa pamamagitan ng Biblia. Kaya, pag oy, nag-uutos ka, ay hindi ako nag-uutos. Ang Biblia ang nag-uutos. Binabasa ko lang ang talata ng Biblia. Ano sabi ni Jesus? Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Sino? Yung pangangaralan. Bakit? Kasi po ang alagad, kailangan hindi lang siya alagad sa salita. Kailangan alagad siya sa pagsunod. Kasi kung hindi ka sumusunod, hindi ka magiging alagad ni Jesus. Kahit anong gawin mo, kaibigan, kahit sabihin mo pang, ay mahal ko naman si Jesus eh. Ay pinatato ko nga mukha ni Jesus sa balikat ko, sa likod ko. Whatever, ano man paniwala mo kay Jesus. Pero kung hindi ka naman sumusunod, kaibigan, hindi ka magiging alagad. Anong sabi ni Jesus? Yung tao, turuan niyong sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Sino yon? Yung maging gustong alagad ko. Ang gusto ng Panginoong Yesus po pala, sa madalit salita, lahat ng tao maging alagad niya. Kasi ang sabi dito ay, ito, umayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang bawat tao sa lahat ng mga bansa. Sipin nyo, gusto mangyari ni Jesus, alagad niya ang mga tao. Anong ibig sabihin nito? Lumalabas hindi sila alagad ni Jesus. Kung alagad ng Panginoong Yesus ang mga tao, ba't niya pa inutos na gawin yung alagad ko ang mga tao? Hindi na niya iutos yun. Kasi alagad ka na. Eh kaso nga po, lahat ng tao hindi alagad ni Jesus. Eh ano sila? Ang sabi ni Jesus, 1:8, ganito po ang nakasulat o mababasa natin. Mismo Panginoong Yesus ang nagsabi. Ito, ano ang tao? 1:8:44. Ang diablo ang inyong ama. Yung mga tao po pala dito sa mundo, anak sila ni Satanas. Kaya pala pinagagawa ni Jesus, gawin yung alagad ko yan. Kasi nga, anak kayo ni Satanas, sabi niya. Hindi po ako may sabi niya. Tingnan ninyo ang utos niya kay Pablo. Dito sa Gawa 26, ganito ang sabi ni Jesus kay Pablo. Sa chapter 26 po, anong sabi ni Jesus kay Pablo? Pablo, ito, 26:18 ng Gawa. Imumulat mo ang kanilang mga mata, ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sila sa Diyos. Eh sino tinutukoy dito ni Jesus? Mga tao. Ano daw yung mga tao? Sabi niya kay Pablo, Pablo, yung nasa kadiliman dalhin mo sa liwanag. Yung na kay Satanas, na kay Diablo, dalhin mo sila sa Diyos. Paano? Sa pamamagitan ng pangangaral. Aaralan sila. Kaya pag sumampalataya sila at naniwala sila kay Jesus na gusto nilang maging alagad mula sa pagiging anak ni Satanas, magta-transform na po ngayon ng tao. Anong tawag doon? Anak na siya ng Diyos.
Sipin nyo, lahat ng tao anak ni Satanas. Paano mapupunta sa Diyos yan? Sa pamamagitan ng pangangaral. Maliwanag ang sabi ni Jesus kay Pablo, mula kay Satanas, dalhin mo sila sa Diyos. Mula sa kadiliman, dalhin mo sila sa liwanag. Di ba? Sa pamamagitan ng ng pangangaral, kaibigan. Kaya po, binabahagi po namin ang salita ng Diyos sa mga tao. Hindi namin binabahagi ang sarili namin sa kanila. At lalong hindi namin binabahagi ang aming reliyon. Walang reliyon na involved dito. Hindi tayo nagbabanggit ng pangalan ng religion. Ang binabanggit lang natin, yung aral na nakasulat sa Biblia. Anong gusto ng Panginoong Yesus? Yung lahat ng tao sa buong mundo, madalan sila ng salita ng Diyos. At sa pamamagitan ng pangangaral, Roma 10:17, ang sabi ni Apostol Pablo, ganito naman po ang nakasulat. Roma 10:17. Ang sabi ay ganito, kaya nga pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo Jesus. Kailan lang magkakaroon ng pananampalataya ang tao? Sa pamamagitan ng pakikinig. Kailangan pala ang taong inaaralan makinig. Anong pakikinggan niya? Yung aral ni Kristo. Hindi aral ng simbahan, hindi aral ng tao, hindi aral ng kung sino-sino. Isa lang, aral ni Kristo. Turo ni Kristo. Salita ni Kristo. Yun ang ipapangaral about Jesus Christ. Kapag nakasampalataya ang tao, doon na po unti-unti nagbabago na po ang kanyang pagkatao. Mula kay Satanas, lumilipat na po siya sa Diyos. Mula sa kadiliman, lumilipat na siya sa liwanag. Yung kanyang pananampalataya, paano? Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kaya kami po bilang mga Kristiyano, hindi kami nagsasawa. Bakit? Yan ang utos at saka yun ang maganda. Nakakabahagi tayo sa misyon. Kanino misyon? Sa Panginoong Yesus. Kasi hindi pa po tapos ang misyon ni Jesus. Hindi ba? Pumunta siya rito, nangaral yan 3 taon, pinatulan siyang mamatay sa ibabaw ng krus. Nang ikatlong araw, nabuhay siyang maguli, tinuruan niya ang kanyang mga apostol para mangaral sila. Sila naman magtutuloy ng kanyang aral, kanyang misyon. Namatay na po yung mga apostol sa Biblia. Kailangan magpatuloy pa. Kaya gumagamit tayo ng Biblia. Yung sinulat ng mga hunang alagad, siya po ang ating ginagamit ngayon. Kasi nga, hindi pa tapos ang misyon ng Panginoong Yesus. Kaya ang sabi niya, puntahan nyo ang mga tao sa buong mundo. Pangaralan ninyo. Diba? Bautismuhan ninyo sa Ama, sa Anak at ng Espiritu Santo. At turuan sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Ngayon, pag sumunod po ang tao, anong magiging bunga? Siyempre, lahat ng bagay mayroong bunga. Dito lang sa lupa, pag ikaw na isang anak, sumunod ka sa iyong tatay o sa iyong anak, ay sa iyong tatay, nanay mo, sumunod ka. Hindi ba natutuwa ang magulang mo pag ang isang anak ay masunurin? Wala pong mga magulang na hindi natutuwa kung ang kanyang anak masunurin sa kanila. Diba? Natural. Kaya kung minsan po sa pamilya, mayroong nagiging ganitong kasabihan. Ang sabi ng anak, dito naman sa pamilyang ito parang hindi naman ako anak dito Parang ang anak lang nila si kuya. Parang ang anak lang nila si ate. Di ba ganon? May anong pagsiselos? Totoo yun. Nung araw, mayroong nakasama si Brother Randy. Misa sabi niya sa akin
Nagtataka ako, parang hindi ako anak ng tatay ko at nanay ko eh. Sabi ko sa masakaya, tanungin mo nanay mo. Ang tatay mo, baka naman napulot ka lang sa basura ka ako. Kasi ang pakiramdam niya, sa kanilang magkakapatid, bakit bukod tangi para siyang itsapwera? Pero yung ibang kapatid niya, parang ano sila, okay yung mga magulang niya doon sa mga kapatid niya. Pero pagdating sa kanya, parang iba ang trato. Kaya niya nasabi yun, parang hindi ako anak ng nanay ko. Kaya tanong ko sa kanya, minsan binili ko pa eh. Tanongin mo, baka napulot ka lang sa tayo ng kalabaw eh. Kasi nakita ko rin yun eh. Sa pamilya nila, nakita ko rin yung ganon. Parang hindi basta nakita ko na hindi kung yung nakikita ko sa ibang kapatid niya, iba yung nakikita ko sa kanya. Kaya siguro nasabi niyang ganon. Hindi ko lang masabi, malayo ang kulay mo sa kanila eh. Kasi yung mga kapatid niya, lalaki man babae, mapuputi. Bukod tayo siyang, kaya tawag sa kanya nun negro eh. Iba, iba ang kulay niya. Okay, hindi ko lang alam kung napulot lang. Pero ayaw ko na may tanong sa nanay niya yun, baka masaktan ng nanay niya. So balik tayo sa Biblia. Tayo mga tao, pag sumampalataya tayo kay Jesus at nagpabautismo tayo, tayo po ay nagiging anak ng Diyos. Mula sa anak ni Satanas, lumilipat na po tayo ng posisyon. Anak ng Diyos. Mula sa kadiliman, lilipat na po tayo sa liwanag. Yan ang gustong mangyari ng Diyos. Ito pa. Ang sabi pa ni Apostol Pablo sa unang Timoteo chapter 2 verse 3 and 4. Babasahin ko po ano sabi ni Apostol Pablo. Ganito ang mababasa. Ito ang mabuti at nakalulubog sa Diyos na ating tagapagligtas. Ano yung mabuti at nakalulubog sa Diyos na ating tagapagligtas? 4. Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makahalam ng katotohanan ito. Ang gusto pala ng Diyos, kaibigan, na nakikinig ng video nito, lahat pala tayong mga tao, ang gusto ng Diyos, makasama niya tayo sa langit. Ang tanong, gusto niyo ba makasama ang Diyos? Sige, tatanong ko sa inyo, nanay, tatay, ganun na lang i-address natin kasi mas matanda naman kayo sa akin, ano? Kayo ba gusto niyo makasama ang Diyos sa langit? Ano sagot niyo po? Ayan. Gusto daw nila makasama ang Diyos sa langit. So, handa naman kayo magpabautismo. Kayo nanay. Sandali tayo. Ang sabi ni Jesus, ang gusto maging alagad, bautismo ninyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Okay? Hindi ko po pinipilit yung bautismo. Hindi ko kayo pinipilit doon ha. Huwag niyo sabihin na mimilit ako. Nasa inyo po yan. Just in case lang. Kaya ako tinanong yun na nakasulat. Kasi sabi ni Jesus, yung maging alagad, babautismo niyo sila. Ngayon, nasa inyo po yung pasya. Kung halimbawa, sa isang pagkakataon, nasabi niyo sa pastor, sandali po. Halimbawa, sabi, pastor, gusto ko na magpabautismo. Nasa inyo po yan. Hindi ko kayo pipilitin. At least, sinabi ko lang sa inyo. Marami na rin akong karanasan na ganyan. Kung ayaw nyo muna, itiwag ka ako naman. Hindi po sila pinipil kasi ang concept po ng pagbabautismo kasi yun ay batas na nakalagay sa Biblia. Pero ang nasa utak ng tao iba. Ay, pag nagpabautismo tayo dyan, lilipat tayo ng reliyon. Sigurado kain tayo niyan, dadalhin niya tayo sa reliyon niya. Ganon kasi ang mga kaisipan ng tao. Hindi. Pag nabautismohan tayo ay sumusunod lang sa batas. Pero yung, sumama kayo sa akin sumama kayo sa akin.
Hindi ko po sasabihin yun. Bakit? Hindi naman ako paglilingkuran nyo eh. Sige nga. Ang sabi lang, kailangan matupad yung nakasulat. Just in case, ayaw nyo pa, okay lang yun. Wala naman po problema sa akin. Kaya wala pa kayong karapatan mga twiran. Ano? Amen? Kaya ganyan po, ako sa marami kong karanasan, hindi ko po iniinsist ang bautismo. Hindi ko iniinsist. Just in case, kung gusto nyo, nasa inyo po yan magpasya. Halimbawa, meron kayong simbahan na natagpuan dito. Meron dito eh. At kung nagbabautismo sila, gusto nyo magpabautismo doon, walang problema. Ha? Tandaan nyo po yan. Ako ganyan ang lagi ko sinasabi. Ano sinasabi ko madalas? Salamat Panginoon Diyos sa iyong pagtuturo sa amin. Nawa, narinig po ang lahat ng aral na binanggit ko po. Ayun, yung kanila po pagpapabautismo, nasa kanila na po yan. Kagaya na nasa Biblia, nung sa araw ng Pentecostes, nagpasya yung mga tao na sila po ay nagpabautismo ng araw na yon na 3,000 kaluluwa. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Babayo, minsan pa. Yan. Si nanay, si tatay, yung anak. O, kaway. Yan, o. Yan, sila po yung na Bible study natin ngayon dito po sa Barangay 105, sa Barangay Roma kung tawagin. So, Nick, District 1, Tondo, Manila. Babayo.